Matapos hagupitin ni Super Typhoon Uwan ng malaking bahagi ng bansa, nakapagtala ang NDRRMC ng 2 nasawi at 2 sugatan. Libu-libong pamilya rin ang naapektuhan ng bagyo na kung hindi nasiraan ng bahay ay nawala naman ng kuryente at supply ng tubig. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang mga tulong na dumarating sa kanila mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Criza Lopez. Habang palayo ang Typhoon Uwan sa kalupaan ng bansa, libu-libong katao at ari-arian ang iniwang apektado ng paghagupit nito. Batay sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of 6 o'clock a.m., 837,000 na katao ang naapektuhan ng Typhoon Uwan. Katumbas ito ng 231,000 na pamilya. Mula ito sa 8 rehiyon na dinaanan ng bagyo, partikular ang Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Caraga Region at Negros Island Region. Umabot din sa 1.4 milyon na katao ang maaga pa lamang ay lumikas na sa kanilang mga bahay. Samantala, kaugnay sa lagay ng evacuation, 6,069 evacuation ang binuksan na tinutuluyan ngayon ng 482,640 na katao. Mayroon na ring 2 katao ang napaulat na nasawi ngunit nasa ilalim pa ng validation, habang 2 ang napaulat na nasugatan. Na po kayo, sir? Oo. One reported doon sa Biga, Catanduanes was due to drowning, no? The other one in Catbalogan City, Samar, nadaganan ng collapse structure. Dala ng malakas na hangin at maraming ulan, 149 na lugar ang binaha sa Region 5, Region 6, Region 9, Region 10 at Caraga Region. Tinatayang nasa mahigit 1,000 kabahayan ang nawasak ng bagyo at naglalaro ang halaga nito sa 60,000 pesos. Karamihan din sa mga kalsada at tulay ang hindi maaaring madaanan ng mga sasakyan dahil sa kasalukuyang lagay nito. 170 na bayan at munisipalidad ang nawala ng supply ng kuryente. 15 pa lamang dito ang naresolba. Nawala din ang supply ng tubig sa 15 bayan at munisipalidad. 2 pa lamang ang naibabalik ang supply. Samantala, ngayong Lunes, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakapagpamahagi na ang tanggapan ng mahigit sa 6.4 million pesos na tulong sa mga biktima ng Super Typhoon Uwan. Tiniyak ni Secretary Gatchalian na nananatiling nakatuon ang kanilang atensyon sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta at pagpapabuti ng kanilang kalagayan bilang pagsunod na rin sa direktiba na ibanaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Bahagya ng humina ang bagyong Uwan habang papalayo ito ng bansa. Kasabay niyan, ang pag-alis ng pag-asa sa mga wind signal na matatandang umabot sa signal number 5. Nagbabalik para sa kabuuan ng balita si Criza Lopez. Unti-unti nang inaalis ng pag-asa ang wind signal sa mga lugar na dinaanan ni Typhoon Uwan noong linggo. Batay sa abiso ng pag-asa, signal number 2 na lamang ang pinakamataas na wind signal na nakadeklara sa ilang lugar sa Luzon. Ayon sa pag-asa, nasa ilalim pa ng signal number 2 ang lugar katulad ng Batanes, Cagayan, kasama ang Bubuyan Islands, ang hilagang kanluran ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ang kanluran at central portions ng Pangasinan at panghuli ang ilagang bahagi ng Zambales, habang nasa ilalim ng signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ang Polillo Islands, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Calamian Islands, Camarines Norte at panghuli ang hilagang kanluran ng Camarines Sur. Ito'y habang papalayo sa kalupaan at habang humihina ang epekto nito. Ngunit dahil sa laki ng bagyo, mararamdaman pa rin ang malakas na hangin at mga pag-ulan sa ilang mga lugar na nakataas pa rin ang wind signal 1 to 2. Huling nakita ang lokasyon ng bagyong Uwan sa layong 175 km ng kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Dala ang hangin na 120 km per hour at pagbugso na aabot hanggang 150 km per hour.
Base sa Track and Intensity Outlook ng Pag-asa, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino ngayong araw ng Lunes o Martes na may direksyon na northwestward. Mula rito, maaaring muling bahagyang lumakas ang bagyo habang patungo sa southwest water ng Taiwan. Dagdag ng Pag-asa, maaaring pumasok ulit sa loob ng PAR ang bagyo sa Huwebes pagkatapos maglandfall sa southwest coast ng Taiwan na tuluyang makakapagpahina sa Bagyong Uwan. Sa pagpasok nito sa Pilipinas, ang trough o ang buntot na lamang ng Bagyong Uwan ang mararamdaman sa kalupaan. Naglandfall kahapon ng 9:10 ng gabi bilang isang super typhoon ang Bagyong Uwan sa Dinalungan, Aurora at humina bilang isang typhoon category ang Bagyong Uwan bandang 11:11 ng gabi. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.